Martial Pick, Kabanata 5367. Ang pagbagsak. Bilang isang veteranong territory lord, si Chekong ay may mabuting pagpapasya sa harap ng isang krisis, at siya ay gumawa ng tamang pagpili. Ito rin ang kinalabasan na gustong makita ni Yang Kai. Ang territory lord na ito ay mahigpit na nagbabantay sa high-grade Black Ink Nest, isang problema kung saan walang magandang solusyon si Yang Kai. Ngayon, ang pagkakataon ay nagpakita ng sarili habang si Chekong ay sumugod sa kanya. Sa totoo lang, anuman ang desisyon na ginawa ni Chekong, hindi ito makakaapekto ni Yang Kai kahit kaunti. Kung ang territory lord na ito ay hindi kailanman lumayo sa high-grade Black Ink Nest, maaaring maglibot si Yang Kai sa Royal City at sirain ang mid-grade Black Ink Nests. Hanggat kaya niyang tamaan ang mga ito, ang 8th Grade Division Commander ay makakamit ng mapagpasyang kalamangan. Bagamat may malaking agwat sa pagitan ng kanilang mga lakas, hindi mapipigilan ni Chekong si Yang Kai kung ang huli ay mag-transform sa isang ancient dragon at magdulot ng kaguluhan sa Royal City. Ngayong nagpasya si Chekong na pansamantalang talikuran ang high-grade Black Ink Nest at habulin ang kanyang kalaban, naramdaman ni Yang Kai na ito ang pinakamagandang pagkakataon para sa kanya na gumawa ng isang nakamamatay na suntok sa high-grade Black Ink Nest. Nagkaroon ng hindi mapatid na ugnayan sa pagitan ng Black Ink Nests. Ang mas mataas na ranggo na Black Ink Nests ang pinagmulan ng mas mababang gradong Black Ink Nests. Halimbawa, ang isang mid-grade Black Ink Nest ay maaaring mag-breed ng 12-dosenang hanggang sa mahigit 100 low-grade subnest. Kahit na masira ang lahat ng subnest na ito, hindi maaapektuhan ang mid-grade Black Ink Nest. Gayunpaman, kung ang mid-grade Black Ink Nest ay nawasak, ang lahat ng low-grade Black Ink Nests ay malalanta rin. Hindi maalis ng mga subnest ang kanilang mga sarili mula sa mas mataas na gradong Black Ink Nest kung saan sila pinanganak at nabubuhay ng mag-isa. Ang mga tao ay paulit-ulit na napatunayan ang katotohanan ito. Bagamat medyo matagal nang nagpapabagyo si Yang Kai sa Royal City, nagawa lang niyang sirain ang kalahati ng mid-grade Black Ink Nests. Sa madaling salita, mayroon pa ring kalahati sa kanila na nanatiling nakatayo at kakailanganin niya ng ilang pagsisikap upang sirain silang lahat. Gayunpaman, kung maaari niyang direktang sirain ang high-grade Black Ink Nest, lahat ng mid-grade Black Ink Nests ay mahuhulog kasama nito. Sa pamamagitan lamang ng pagsira sa high-grade Black Ink Nest makakapagbigay siya ng isang nakamamatay na suntok sa Black Ink Clan minsan at para sa lahat. Kaya naman, sa sandaling nakita niya si Chekong na umaakyat sa kanya, nagkusa si Yang Kai na lapitan siya sa halip na umatras. Nang makita iyon, nagalit si Chekong. Iniabot niya ang kanyang mga kamay sa kawalan at nagpalabas ng isang sibat. Habang inilalabas niya ang kanyang Black Ink Strength, itinulak niya ang sandata patungo kay Yang Kai. Ang artifact na ito ay tila ginawa para sa kanya ng isa sa mga artifact refiner na naging Black Ink Disciple. Bagamat hindi ito isang napakataas na uri ng artifact, si Chekong ang gumagamit nito pagkatapos ng lahat. Kahit si Xiang Shan ay hindi maaaring baliwalain ang isang pag-atake na ginawa ng isang nangungunang territory lord tulad ni Chekong. Gayunpaman, ang isang walang tibu na Yang Kai ay nagpatuloy sa paglipad pasulong, na parang hindi niya nakita ang pag-atake na darating. Habang nasa kalagitnaan ng paglipad, umungal siya at naging isang 70,000 metrong ancient dragon muli. Wala siyang pagpipilian kundi tanggapin ang kanyang dragon form. Sa kabila ng pagiging pinakamalakas na 7th grade Heaven Opening Realm Master sa lahat ng humans, hindi pa rin makakalaban si Yang Kai para sa kanyang kalaban. Sa pamamagitan lamang ng pagiging isang ancient dragon maaari siyang makitungo sa isang territory lord. Titig na titig siya kay Chekong na may mga mata na kasing liwanag ng dalawang great suns. Sa sumunod na sandali, naaninag ng makapangyarihang mga mata ang anyo ni Chekong at ang refleksyon ay biglang lumibot. Si Chekong, na bumaril patungo kay Yang Kai, ay nakaramdam ng isang mahiwagang puwersa na dumaloy sa kanya, na naging dahilan upang siya ay maging tamad. Gayunpaman, siya ay isang makapangyarihang territory lord at sa sobrang lakas ng kanyang kapangyarihan, madali niyang inalog ang impluensya ng Eye Secret Technique ni Yang Kai. Matapos masira ang Eye Secret Technique, nagsimulang dumaloy ang Golden Dragon Blood mula sa mga mata ni Yang Kai. Gayunpaman, ang maikling sandaling iyon ng Catamaran ang tanging kailangan ni Yang Kai. Nanginginig ang kalawakan habang umuungal si Yang Kai. Sa sandaling ito, tila nagtitiis siya ng hindi matiis na sakit habang ang kanyang dragon roar ay tumutunog na nakakadurog ng puso at maaaring magpaiyak ng sinuman para sa kanya. Kasabay ng pagtunog ng dragon roar, ang aura ni Yang Kai ay bumagsak ng husto. Gayunpaman, sa halip na matuwa, nagulat si Chekong dahil nagkaroon siya ng masamang premonition ng biglaan. Bago niya maisip ang dahilan sa likod ng masamang pakiramdam na ito, nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang ulo.
Para bang isang hindi nakikitang puwersa ang tumagos sa kanyang depensa at napunit sa kanyang kaluluwa, na labis na naligalig sa kanya. Sa sandaling iyon, nablangko ang kanyang isip dahil hindi siya makapag-isip ng maayos. Gayunpaman, instinctual niyang itinulak ang sibat sa kanyang mga kamay. Isang dragon roar ang muling tumunog, ngunit sa pagkakataong ito ay dahil ang tiyan ni Yang Kai ay nasugatan ng sibat ni Chekong, na nagresulta sa kanyang dragon blood na bumulwak. Sa kabila ng pagkakaroon ng magagaling na dragon scale sa buong katawan niya, hindi nila napigilan ang pag-atake ni Chekong. Tiyak, may kinalaman din ito sa katotohanan na ang isip ni Yang Kai ay nasa gulo. Ngayon lang, naisakripisyo niya ang isang malaking piraso ng kanyang kaluluwa para palakasin ang kanyang huling soul-rending thorn. Noon, pagkatapos siyang turuan ng old ancestor Xiao Xiao kung paano pinuhin at gamitin ang soul-rending thorns, hinanap ni Yang Kai si Grandmaster Ma Fan para gumawa ng ilan para sa kanya. Kahit na ang mastery ni Grandmaster Ma Fan sa artifact refining, inabot pa rin siya ng 1 taon sa 12 soul-rending thorns. Pagkatapos noon, pumasok si Yang Kai sa Black Ink Nest Space kasama ang kanyang soul at nakipag-usap sa Territory Lords at 8th grade Black Ink Disciples na nakahiga sa pagtambang doon. Sa kabuuan, gumamit siya ng 11 soul-rending thorns para saktan o patayin ang bilang ng mga Territory Lords at 8th grade Black Ink Disciples. Noon lamang nagawang ganap na sakupin ng humans ang mid-grade Black Ink Nest malapit sa Great Evolution Pass. Iniingatan ni Yang Kai ang huling soul-rending thorn sa kanya mula noon, at sa wakas ay nakahanap na siya ng pagkakataon na gamitin ito ngayon. Ang soul-rending thorns ay napakalakas na artifact na partikular na nakatarget sa soul, at kasama ng espesyal na paraan para gamitin ang mga ito, nagawa ni Yang Kai na mag-isang wasakin ang ilang matitinding kaaway sa loob ng Black Ink Nest Space. Ang mga masters na nasugatan ng kanyang soul-rending thorns ay nauwi sa isang kakilakilabot na kalagayan. Sinabi ng old ancestor Xiao Xiao na ito ay isang artifact at secret technique na tila espesyal na inimbento para kay Yang Kai. Sa tuwing gagamitin ni Yang Kai ang artifact na ito, kailangan niyang isakripisyo ang isang bahagi ng kanyang kaluluwa para bigyan ito ng kapangyarihan. Kahit na ang pinakamalakas na cultivator, kabilang ang mga old ancestor, ay hindi maaaring paulit-ulit na itapon ang mga piraso ng kanilang kaluluwa. Marahil ay maaari nilang gawin ito ng 1 o 2 beses, ngunit kung gagawin nila ito ng madalas, kahit na ang mga old ancestor ay hindi kayang dalhin ang mga kahihinatnan. Kapag ang kanilang kaluluwa ay masyadong napinsala, ang kanilang kamalayan ay magiging magulo o mas malala pa, babagsak. Sa panahong iyon, hindi na sila naiiba sa isang buhay na bangkay. Gayunpaman, iba si Yang Kai. Sa pagpapakain at proteksyon ng soul wormang lotus, ang kanyang soul ay palaging gagaling hanggat hindi ito agad nawasak. Sa kabila noon, 1 beses lang niya magagamit ang soul-rending thorn sa ganitong sitwasyon. Ang lugar na ito ay iba sa Black Ink Nest Space kung saan maaari niyang ipatawag ang kanyang soul wormang lotus at itago sa loob nito pagkatapos gumamit ng ilang soul-rending thorns. Ang soul wormang lotus ang pinakamalakas na kalasag pagdating sa spiritual energy, ngunit ang lugar na ito ay isang magulong battlefield at si Yang Kai ay napapalibutan ng mga kaaway, kaya ano ang mahalaga kung ang kanyang soul ay nakaligtas habang ang kanyang katawan ay nawasak. Higit pa rito, ang pakiramdam na mapunit ang kaluluwa ng isang tao ay sadyang hindi mabata. Kahit na ang isang tulad ni Yang Kai ay magiging paralisado sa larangan ng digmaan kung kailangan niyang dumaan dito ng maraming beses sa maikling pagkakasunod-sunod. Bilang gumagamit ng soul-rending thorn, si Yang Kai ay nagtitiis ng matinding sakit. Gayunpaman, si Chekong, na tinamaan ng soul-rending thorn, ay dumaranas ng matinding sakit. Sa sandaling nabutas ang kanyang kaluluwa, ang kanyang mga tampok sa mukha ay nabaluktot at ang kanyang mga mata ay nawalan ng focus habang siya ay umuungol na parang isang mabangis na hayop. Habang nagsasagupaan ang 2 figurang ito, ang isa maliit at ang isa naman ay malaki, pareho silang naging matamlay saglit at umungol sa matinding paghihirap. Si Yang Kai ay may napakaraming karanasan sa pagharap sa ganitong uri ng sakit bagaman, kaya't nagawa niyang patatagin ang sarili ng mas mabilis at marahas na hinayla si Chekong palayo gamit ang kanyang kuko. Ang marahas na puwersa ng 70,000 metrong ancient dragon ay sumambulat, at kahit ang isang territory lord na kasing lakas ni Chekong ay hindi ito nakayanan nang hindi niya pinoprotektahan ang kanyang sarili. Sa maraming buto na nagbibitak, at ang kanyang black ink strength na nagiging gulo, ang kanyang napakalaking figure ay pinalipad palayo tulad ng isang arrow habang siya ay nag-spray ng itim na dugo habang tumatagos sa kawalan. Binaliwala ni Yang Kai ang kanyang sariling mga pinsala at nagpatuloy sa pasulong.
Kahit na ang sibat ni Chekong ay nakaipit pa rin sa kanyang tiyan, at hindi siya makagalaw ng maliksi bilang isang dragon na may taas na 70,000 metro, minamanipula pa rin niya ang space principles at lumitaw sa harap mismo ng high-grade black ink nest sa sandaling ipadala niya si Che. Lumilipad si Kong. Ang black ink nest na ito ay mas malaki kaysa sa alinman sa mid-grade black ink nests na nakita ni Yang Kai, at ito ay nasa Royal City sa hindi mabilang na taon. Sa paglipas ng mga taon, patuloy itong gumawa ng black ink strength at pinangalagaan ang hindi mabilang na black ink clansmen. Ito ang pinakapundasyon ng black ink clan sa Great Evolution Theater. Walang pagkaantala, winalis ni Yang Kai ang kanyang dragon tail sa high-grade black ink nest, na naging sanhi ng pagkabasag nito sa lupa. Lahat ng black ink clansmen sa loob ng black ink nest ay naging ambon kasunod ng malakas na pag-atake ni Yang Kai. Ang mga black ink clansmen na ito ay hindi malakas sa simula. Ang dahilan kung bakit sila nanatili sa loob ng Black Ink Nest ay para magpakain ng mga mapagkukunan sa Black Ink Pool upang ang Royal Lord ay palaging may sapat na Black Ink Strength na makukuha. Paano nila haharangean ang pag-atake ni Yang Kai? Hanggang sa sandaling ito ay nagpakatatag si Chekong. Sa pagtitiis ng matinding sakit sa kanyang ulo, itinaas niya ang kanyang tingin sa oras na makita ang high-grade Black Ink Nest na bumagsak sa lupa. Napatulala siya. Nawasak ang high-grade Black Ink Nest. Hindi siya makapaniwala sa sariling mga mata. 3 paghinga lang ang lumipas mula noong sinaktan niya si Yang Kai hanggang sa pagkawasak ng high-grade Black Ink Nest. Sa kabila ng maikling panahon, sapat na iyon para pahinain ang mismong kaligtasan ng buong Black Ink clan sa theater na ito. Nadurog ang puso ni Chekong. Hindi pagmamalabos na sabihin ito na ang katapusan ng mundo para sa kanila. Noong sinisira ni Yang Kai ang mid-grade Black Ink Nests kanina, kahit galit na galit si Chekong, wala siya sa estado ng kawalan ng pag-asa. Iyon ay dahil ang Royal Lord ay nakikipaglaban pa rin sa Old Ancestor, at mayroon din silang bagong 9th grade Black Ink Disciple. Nagkaroon pa sila ng pagkakataon na itaboy ang mga tao. Ngunit ngayon, ang high-grade Black Ink Nest ay nawasak. Nasira ang lahat ng kanilang pag-asa kasunod ng pagkawasak nitong Black Ink Nest at nakaramdam ng lamig sa buong katawan si Chekong. Sa sandaling ito, pinagsisihan niya ang kanyang desisyon. Hindi siya dapat lumayo sa high-grade Black Ink Nest kahit anong mangyari. Sa isang lugar sa larangan ng digmaan, ang Royal Lord ay maririnig na umuungal sa isang nakakaantig na boses. Chekong. Nawasak ang kanyang Black Ink Nest. Bagamat mayroong 20 territory lords na nanatili sa Royal City, hindi nila nagawang protektahan ang kanyang Black Ink Nest. Mga basura. Bawat huli sa kanila. Kudlit. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng Royal Lord na umalis sa larangan ng digmaan at patayin si Chekong at ang iba pang territory lords na nanatili pabalik sa Royal City upang ilabas ang kanyang galit. Gayunpaman, hindi niya ito nagawa. Sa sandaling ang kanyang Black Ink Nest ay nabasag sa lupa, hindi na siya nakakuha ng enerhiya mula rito. Bagamat wala siya sa pinakamataas na kondisyon sa simula, maaari pa rin niyang labanan ang Old Ancestor Xiao Xiao sa tulong ng kanyang Black Ink Nest. Ngayong tuluyan nang nawala ang kanyang Black Ink Nest, paano niya haharapin ang Old Ancestor Xiao Xiao? Nang mapagtanto na bumagsak ang aura ng kanyang kalaban, alam ng Old Ancestor Xiao Xiao na ito ay isang pagkakataon na hindi niya kayang palampasin. Nagbigay siya ng higit na puwersa sa kanyang mga pag-atake at sumigaw. Pagtiisan ng kamatayan, Mo Jiao. Mo Jiao ang pangalan ng Royal Lord na ito. Ang mga mula sa Great Evolution Army ay hindi alam ang pangalan ng Royal Lord na ito, ngunit sa pakikipaglaban sa kalaban na ito sa napakaraming taon, tiyak na alam ng Old Ancestor Xiao Xiao ang kanyang pangalan. Sa kanilang pagpapalitan ng mga galaw sa nakaraan, paminsan-minsan ay nakikipag-usap sila, at doon nila nalaman ang mga pangalan ng isa't isa. Mukhang marami sa mga Royal Lord ang may apelyido na Mo. Sa ngayon, humigit kumulang 70% ng mga pangalan ng Royal Lords na alam ng humans ay may parehong apelyido. Sa kabilang banda, ang mga territory lords ay mayroong lahat ng uri ng kakaibang pangalan. Ang mga tao ay palaging iniisip kung ang mga territory lord na iyon ay magpapalit ng kanilang mga pangalan kapag sila ay naging royal lords balang araw. Marshall Pick, Kabanata 5368. Paglaban kay Chekong. Habang sumisigaw ang Old Ancestor Xiao Xiao, ibinato niya ang ilang divine abilities kay Mo Jiao, na naging sanhi ng pagsuray-suray at pagdugo ng kanyang malaking figure. Sa ilang paghinga lang, bumagsak muli ang aura ni Mo Jiao, na parabang ang lahat ng kanyang mga sugat na naipon sa paglipas ng mga taon ay sumabog sa parehong oras. Hindi na siya nagmumukhang kasing maharlika gaya ng nararapat sa isang Royal Lord. Sa una, kaya pa niyang lumaban-laban sa Old Ancestor Xiao Xiao,
ngunit halos 10 paghinga matapos ang pagkawasak ng kanyang Black Ink Nest, nahulog siya sa isang kumpletong kawalan. Sa kabilang banda, ang Old Ancestor Xiao Xiao ay lalong naging mapanindigan. Tila determinado siyang sirain ang kanyang kalaban. Hindi nakatugma sa babaeng tao, umungal si Mo Jiao. Iligtas mo ako. Kung walang maaaring magbigay ng kamay sa kanya, malamang na siya ay papatayin ng Old Ancestor na ito. May isang tao lamang na maaari niyang humingi ng tulong, ang 9th grade Black Ink Disciple na nakikipag-ugnayan pa rin sa 8th grade Heaven Opening Realm Masters. Sa kasalukuyan, ang 9th grade Black Ink Disciple na ito lamang ang nakakialam sa labanan sa pagitan ng Old Ancestor at ng Royal Lord. Ang 9th grade Black Ink Disciple ay talagang makapangyarihan. Bagamat 6 na 8th grade Masters ang nagsanabpuwersa upang labanan siya, hindi pa rin sila makalamang, at sa halip, sila ay pinigilan ng Black Ink Disciple na ito. 3 sa kanila ang malubhang nasugatan habang umaagos ang dugo sa kanilang mga sugat. Nang marinig ang tawag ni Mo Jiao para sa tulong, ang 9th grade Black Ink Disciple ay humawak ng kanyang espada habang ang kanyang sword chi ay sumabog at itinaboy ang 6 na 8th grade Heaven Opening Realm Masters palayo bago siya tumalikod at tumakbo patungo kay Mo Jiao. Tiyak, napansin niya na ang Black Ink Nest ng Royal Lord ay gumuho, kaya alam niya na ang Black Ink Clan ay natalo sa labanan at hindi na sila maaaring manatili doon. Sa ganitong mga sitwasyon, ang tanging pagkakataon na tumakas mula rito ay ang makipagsanib puwersa siya kay Mo Jiao. Ngunit paano tatayo at manunood ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters? Ang 6 na Division Commander na ito ay pawang mga karanasang mandirigma, kaya walang paraan na hahayaan nilang umalis ang kanilang kalaban sa puntong ito. Hindi nagtagal ay sumugod silang muli at nagpakawalan ng secret techniques at ipinatawag pa ang kanilang divine manifestations para i-pin down itong Black Ink Disciple. Ang mga 8th grade Heaven Opening Realm Masters na ito ay determinado na manatili sa kanilang kalaban at wala man lang pakialam kung sila ay mabigat na nasugatan sa proseso. Kaya naman, 2 grupo ng pinakamakapangyarihang masters ang pumasok sa mas matinding pakikibaka. Sa kabilang banda, pagkatapos magawa ni Yang Kai ang kanyang gawain sa Royal City, sumigaw siya. Ang Black Ink Nest ng Royal Lord ay nawasak. Kamatayan sa Black Ink Clan. Ang kanyang malakas na boses ay umalangaw sa kawalan. Isang katahimikan ang bumagsak sa maingay na larangan ng digmaan habang ang mga tao at ang Black Ink Clansmen ay tila natutunaw sa nakakagulat na balitang ito. Sa susunod na sandali, hindi mabilang na mga tao ang umawit kasabay ng pagyanig ng kanilang mga boses sa void. Kamatayan sa Black Ink Clan. Kamatayan sa Black Ink Clan. Kamatayan sa Black Ink Clan. Naramdaman ng mga sundalong human ang kanilang moral na tumaas habang ang Black Ink Clan ay nababalisa at nalilito. Naging magulo ang larangan ng digmaan nang magkasagupaan ang mga sundalo ng dalawang lahi, kaya walang sino man sa kanila ang nagbigay pansin sa mga pangyayari sa Royal City. Sa makatuwid, kapwa ang humans at ang Black Ink Clansmen ay hindi alam na ang Black Ink Nest ng Royal Lord ay nawasak hanggang sa ipahayag ni Yang Kai. Tiyak, ang Black Ink Clansmen ay hindi maniniwala kay Yang Kai, ngunit sa ilang sandali, ang Royal Lord ay sumigaw ng tulong. Iyon ay kapag ang lahat ng Black Ink Clansmen ay nahulog sa isang estado ng takot at depresyon. Tila talagang nawasak ang Black Ink Nest ng Royal Lord. Kung hindi, ang Royal Lord ay hindi tatawag ng tulong ng biglaan. Sa sandaling iyon, ang moral ng Black Ink Clan ay bumagsak sa kailaliman. Medyo matagal na mula nang magsimula ang digmaan, at ang dalawang lahi ay dumanas ng napakalaking pagkatalo. Sa sinabi nito, ang Black Ink Clansmen ay hindi nagawang lumaban. Kung mananatili silang nagkakaisa, maaaring hindi sila mapuksa ng mga tao. Ang mga tao ay maaaring manalo sa labanan, ngunit ang mga pagkatalo na kanilang naranasan ay hindi rin kakayanin. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang lahat ng mga sundalo ng Black Ink Clan ay natarante at marami ang nawalan ng gana na lumaban. Kalimutan ang mas mahihinang Black Ink Clansmen, maging ang Territory Lords ay nakaramdam ng pagnanasa na ihagis ang kanilang mga armas at tumakbo para sa kanilang buhay. Karamihan sa mga mid-grade Black Ink Nests ay nawasak bago pa man bumagsak ang Royal Lord Black Ink Nest, kaya ang Territory Lords ay hindi na nakakakuha ng enerhiya mula sa kanila. Sa larangan ng digmaan, parami ng parami ang mga Territory Lords na napatay ng sunod-sunod. Bagamat ang ilan sa mga 8th grade Masters ay binawian din ng buhay, ang Black Ink Clan ay dumanas ng mas makabuluhang mga casualty. Tila hindi na nakapagtiyaga ang Royal Lord, at kapag napatay na siya, tiyak na mamamatay din ang Territory Lords. Ang magkabilang lahi ay naglalaban sa loob ng millennia, at ang alitan ng dugo sa pagitan nila ay hindi malulutas.
hindi inisip ng mga Black Ink clansmen na ang mga tao ay magiging sapat na magnanimous para maligtas sila kapag natapos na ang digmaan. Sa pag-iisip nito, nawala ng determinasyon ang mga nakaligtas na territory lords na lumaban. Gayunpaman, dahil dito nahulog sila sa isang mas mapanganib na sitwasyon. Ang pagkawasak ng Black Ink Nest ng Royal Lord ay tila isang catalysta na nagtulak sa mga tao sa isang ganap na kalamangan sa larangan ng digmaan. Ang Special Operations Squads, na pinigilan ng tatlong Territory Lords, sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon na makahinga. Ang tatlong Elite Squads, na pinamumunuan ng Old Turtles, ay may kanya-kanyang hawak ng tig-isang Territory Lord. Sila ay una sa talo, at ang kanilang mga barkong pandigma ay nagkaroon ng malaking pinsala. Kailangan nilang umatras sa lalong madaling panahon. Kung hindi, malapit nang lumitaw ang mga pagkamatay sa kanila. Kapag nabasag na ang kanilang mga barkong pandigma, marami, kung hindi man lahat, ang mawawalan ng buhay. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang tatlong Territory Lord na ito ay hindi na determinadong pumatay at sa halip ay nagsimulang tumuon sa pagtakas. Tiyak, hindi pagbibigyan ni Chai Fang at ng iba pa ang kanilang hiling. Ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya upang itali ang kanilang mga kalaban, at tulad ng inaasahan, ang mga Territory Lords ay nagalit. Sa larangan ng digmaan, ang mga tao ay nakipaglaban habang ang Black Ink clansmen ay niruruta at nagtangkang tumakas. Sa kabilang banda, nahihirapan si Yang Kai sa Royal City. Pagkatapos niyang ipahayag ang pagkawasak ng Black Ink Nest ng Royal Lord, naramdaman niya na lahat ng galit na naipon niya sa mga nakaraang taon ay nailabas na. Gayunpaman, panandalian lang ang kanyang kilig nang hindi nagtagal ay sinumpa siya ni Chekong na may madilim na ekspresyon. Sa pagkakataong ito, hindi na pinigilan ni Chekong ang anumang lakas niya. Bilang isa sa mga nangungunang Territory Lords, ang kanyang buong kapangyarihan ay medyo matindi. Kahit na si Yang Kai ay isa na ngayong 70,000 metrong Ancient Dragon, ang kanyang Dragon Scales ay pinasabog pa rin ng kanyang kalaban. Nagbitak ang mga buto niya, at halos mabulag ang isang mata niya. Ang kapangyarihang ipinamalas ni Chekong sa sandaling ito ay higit pa kaysa kay Siang Shan. Pagkatapos lamang ng 30 paghinga ng oras, alam ni Yang Kai na hindi siya katugma sa kabilang partido. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang Dao of Space ay abstruse at mailap at ang kanyang dragon form ay hindi kapani-paniwalang matibay, siya ay binugbog hanggang mamatay sa ngayon. Hindi may kakaila na siya ay nasa isang mapanganib na sitwasyon. Si Yang Kai ay hindi isinilang bilang miyembro ng Dragon Clan at naging 70,000 metrong Ancient Dragon dahil sa isang pagkakataon sa Dragon Pool. Hindi ito resulta ng kanyang sariling pagsusumikap sa mga tuntunin ng pagsasanay at unti-unting paglago. Sa makatuwid, wala pa siyang sapat na kontrol sa kapangyarihan ng kanyang dragon form. Sa madaling salita, hindi niya ganap na nailabas ang lakas ng kanyang Ancient Dragon form sa sandaling ito. Kung siya ay naging isang 70,000 metrong Ancient Dragon sa pamamagitan ng pagsusumikap sa loob ng maraming millennia, hindi siya magmumukhang sobrang bagbog kahit na hindi siya katapat ni Chekong. Nang tumama ang kamao ng kanyang kalaban sa kanyang ulo, nagsimulang makita ni Yang Kai ang mga bituin, at naramdaman niyang parang nabasag ang kanyang bungo. Sa galit, sumigaw siya. Chekong, malapit nang mamatay ang Royal Lord, at pagkatapos ay susunod ka. Dahil hindi niya matalo si Chekong, maaari lamang siyang takutin ni Yang Kai, umaasang takutin ang kabilang partido para makatakas. Bagamat ang pagpapaalis kay Chekong ay posibleng maging problema sa hinaharap, ayaw na ni Yang Kai na masangkot pa sa buhay at kamatayang labanang ito. Gayunpaman, hindi nabigla si Chekong habang malamig niyang pinabulaanan. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong papatayin mo na kita. Talagang naiinis siya kay Yang Kai. Siya ang may pananagutan sa pagprotekta sa Royal City, ngunit si Yang Kai ay may lakas ng loob na sirain ang napakaraming Territory Lord Black Ink Nest sa harap niya. Sa huli, nabasag pa ni Yang Kai ang Black Ink Nest ng Royal Lord. Ngayon, hindi sigurado si Chekong kung ang kabilang partido ay tao o miyembro ng Dragon Clan. Noong tao pa si Yang Kai, maliwanag na isa lang siyang 7th grade Heaven Opening Realm Master, ngunit nang mag-transform siya bilang dragon, isa siyang 70,000 meter long Ancient Dragon, nakakaiba. Ano man ang tunay na pagkakakilanlan ni Yang Kai, mailalabas lamang ni Chekong ang kanyang galit sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya. Naisip ni Chekong na tumakas, ngunit hindi niya akalaing magtagumpay siya. Maaaring makatakas ang ibang Territory Lords, ngunit wala siyang pagkakataong gawin iyon dahil isa siya sa pinakamakapangyarihang Territory Lords, kaya walang alinlangan na uunahin ng humans ang pagpatay sa kanya. Ang katigasan ng ulo ni Chekong ay nagpasakit sa ulo ni Yang Kai dahil tila determinado ang una na kaladkarin siya pababa sa Yellow Springs.
Ang mga tao ay dumanas ng maraming paghihirap mula nang magsimula ang krusada, at sa wakas ay nakakita sila ng pag-asa ng tagumpay. Marahil pagkatapos ng digmaang ito, magagawa nilang wasakin ang lahat ng mga kalaban sa Black Ink Battlefield minsan at para sa lahat at pagkatapos ay bumalik sa 3,000 mundo. Naghihintay pa rin sa kanya ang mga kaibigan at kapamilya ni Yang Kai, kaya ayaw niyang mawala ang kanyang buhay dito. Nakakainis na naubos na niya ang lahat ng soul-rending thorns. Kung makapaghagis siya ng pangalawang soul-rending thorn kay Chekong sa oras na ito, maaari niya itong lubos na pahinin sa kabila ng hindi niya kayang patayin. Maaaring nasa paligid pa rin ang kanyang Black Ink Nest. Kung hindi, hindi siya maaaring manatiling napakalakas. Kailangan kong hanapin ang kanyang Black Ink Nest at sirain ito. Kudlit, biglang naramdaman ni Yang Kai ang paninikip ng kanyang dibdib. Teka, ano ba tong iniisip ko? Ang kanyang Black Ink Nest ay nasa paligid pa rin. Paano iyon? Kumbaga, dahil nawasak ang Black Ink Nest ng Royal Lord, lahat ng mid-grade Black Ink Nests ay dapat na nagsimulang matuyo rin. Pagkatapos ng lahat, ang Territory Lord Black Ink Nest na iyon ay pinalaki mula sa Royal Lord Black Ink Nest, at hindi sila makakaligtas ng mag-isa. Gayunpaman, sa sandaling ito, mayroon pa ring humigit kumulang 100 ng Territory Lord Black Ink Nests na nakatayo sa Royal City. Ano ang nangyayari? Kudlit. Maraming ideya ang pumasok sa isip ni Yang Kai at hindi nagtagal ay nasulyapan niya ang Black Ink Nest ng Royal Lord at bumuo ng isang haka-haka. Ang Royal Lord Black Ink Nest ay nabasag sa lupa sa pamamagitan ng kanyang tail sweep kanina, ngunit hindi pa ito ganap na nawasak. Sa kasalukuyang estado nito, naapektuhan nito ang kakayahan ng Royal Lord na kumuha ng enerhiya mula rito, na napatunayan ng katotohanan na ang Royal Lord ngayon ay mukhang mahina at mahina habang nakikipaglaban sa Old Ancestor Xiao Xiao. Gayunpaman, hindi pa ito patay. Dahil hindi pa ganap na nawasak ang Black Ink Nest ng Royal Lord, tiyak na hindi ito nagkaroon ng malaking epekto sa mga nakaligtas na Territory Lord Black Ink Nests. Napagtanto ang mga intensyon ni Yang Kai, nagpalakas si Chekong sa kanyang mga pag-atake, na nagbigay ng pagkakataon sa kalaban na lapitan muli ang Black Ink Nest ng Royal Lord. Hindi ko na ito kayang i-drag palabas. Kudlit, lumingon-lingon si Yang Kai at nakita niya na sa iba't ibang bahagi ng larangan ng digmaan, ang 8th grade masters ay nakakulong sa matinding pakikipaglaban sa Territory Lords. Hindi may kakaila na ang mga tao ay nakakuha ng mataas na kamay. Gayunpaman, kung aakitin ni Yang Kai si Chekong sa mga 8th grade masters na iyon, ang kanilang mga pagsisikap sa ngayon ay maaaring masira. Kung ganoon, isa lang ang lugar na maaari niyang puntahan. Nang makapagdesisyon na siya, inihanda niya ang kanyang sarili na tiisin ang isa sa mga suntok ni Chekong, na naging sanhi ng pag-uray-uray ng kanyang dragon form bago siya sumakay patungo sa Great Evolution Pass habang sumisigaw ng tulong. Ang Great Evolution Pass ay umaaligid sa 5 milyong kilometro ang layo mula sa Royal City. Habang ito ay mabagal na umiikot, ang mga arrays at artifact na nakalagay sa mga dingding ay patuloy na binaril sa mga sundalo ng Black Ink Clan. Matagal na mula nang magsimula ang digmaan, at ang mga pagsasaayos sa paligid ng Great Evolution Pass ay pumatay ng maraming kaaway. Tiyak, nakikita ng mga sundalo sa Great Evolution Pass ang gintong 70,000 metrong Ancient Dragon na tumatakas patungo sa kanilang direksyon. Nang marinig ang tawag ni Yang Kai para sa tulong, na-activate nila ang kapangyarihan ng arrays at artifacts at pinaulanan nila ng pag-atake ang kaaway sa likod niya ng walang pag-aalinlangan. Sa sandaling iyon, hindi mabilang na mga kislap ng liwanag ang tumawid sa kawalan at umabot kay Chekong. Gayunpaman, napakalaki ng figure ni Yang Kai at sinusundan siya ni Chekong, kaya hindi siya direktang matamaan ng mga pag-atake mula sa Great Evolution Pass. Sa pagkaunawang iyon, mabilis na bumalik si Yang Kai sa kanyang anyong tao. Habang nag-spray ng isang subo ng dugo, lumipad siya patungo sa Great Evolution Pass. Dahil dito, nahulog si Chekong sa isang mapanganib na sitwasyon. Bagamat ang karamihan sa mga pag-atake ay hindi nakuha ang kanilang target, 12-dosenang sa kanila ang nagpaulan sa kanya sa isang tuloy-tuloy na barrage, kaya marami pa rin sa kanila ang tumama sa kanilang marka. Martial Pick, Kabanata 5369. Buksan ang iyong mga mata ng aso. Tumawid si Yang Kai ng 1 milyong kilometro sa isang kisap mata. Nang tiisin ni Chekong ang unos ng mga pag-atake at umabot sa isang lugar malapit sa Great Evolution Pass, si Yang Kai ay wala kahit saan. Habang siya ay nasa daan kanina, nahaharap siya sa mga kapangyarihan ng mga array at artifact mula sa Great Evolution Pass, na nakagambala sa espasyo sa paligid niya at naging dahilan upang mawala sa kanya ang kanyang kaaway. Nasaan na siya? Kudlit. Hindi nagtagal, nakita ni Chekong ang aura ni Yang Kai. Siya ay malakas,
kaya inaasahan na ang kanyang divine sense ay hindi rin mahina. Maliban kung umalis na si Yang Kai sa larangang ito, tiyak na mahahanap siya ni Chekong kung determinado siyang gawin iyon. Nang matagpuan ni Chekong si Yang Kai, naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Iyon ay dahil matapos siyang akitin ni Yang Kai sa lugar na ito, umikot siya at bumalik sa magulong larangan ng digmaan. Sa sandaling ito, wala siyang balak na itago ang kanyang kinaroroonan. Nag-transform siya sa kanyang 70,000 meter ancient dragon form muli at naniningil sa paligid ng larangan ng digmaan. Ngayon, halos lahat ng territory lords ay abala sa kani-kanilang mga labanan, kaya ang isang 70,000 metrong ancient dragon na tulad ni Yang Kai ay parang isang tigre na tumatagos sa kawan ng mga tupa. Walang kapantay sa kanya. Sa tuwing ilalabas ni Yang Kai ang kanyang dragon breath at hawak ang kanyang dragon claws, daan-daang Black Ink Clansmen ang sumasabog sa ambon ng dugo. Habang nandoon siya, patuloy siyang nakatingin sa direksyon ng Great Evolution Pass. Sa kabila ng pagiging maharlika, nagpakita siya na para bang handa siyang tumakas anumang oras. Galit na galit si Chekong habang ang puot na nakabaon sa kanyang dibdib ay parang bulkan na malapit ng sumabog. Masyado nang lumayo ang brat na iyon. Kudlit. Isang galit na Chekong ang direktang tumalikod at sumugod patungo sa larangan ng digmaan. Pinaulanan siya ng mga pag-atake mula sa Great Evolution Pass mula sa likuran, na naging sanhi ng pag-alon ng kanyang Black Ink strength at nanginginig ang kanyang figure. Nang makitang hinahabol na naman siya ng kanyang kalaban, nagalit si Yang Kai. Naiwan na walang pagpipilian, bumalik siya sa human form at tumakbo sa isang partikular na direksyon sa larangan ng digmaan. Habang nasa daan, iniwasan niyang dumaan sa mga lugar kung saan nagtitipon ang mga tao at sa halip ay damaykit siya palapit sa puwersa ng Black Ink Clan. Si Chekong ay tila nabaliw, kaya hindi maglakas loob si Yang Kai na akitin siya sa mga sundalo ng tao para hindi sila madamay. Ang makapangyarihang aura ng kalaban ay nakalock sa kanya na parang anchor, dahilan upang kumunat ang kanyang noo. Ito ay isang palatandaan na siya ay palaging nasa panganib. Dahil sa ganoong sitwasyon, determinado pa rin si Chekong na patayin si Yang Kai, na nagpakita kung gaano siya galit. Bagamat si Yang Kai ay master ng Dao of Space, si Chekong ay mabilis habang walang humpay na hinahabol ang kanyang target. Saan man sila pumunta, ang mga sundalo ng Black Ink Clan, na nawalan ng moral, ay nagdusa ng malungkot. Sila ay pinatay ni Yang Kai o binawian ng buhay matapos matamaan ng mga epekto ng mga pag-atake ni Chekong. Dumating sa puntong hindi na mapakali si Chekong sa aksidenteng pagpatay sa sarili niyang mga angkan. Para sa kanya, si Yang Kai ang salarin na sumire sa lahat ng kanilang Black Ink nests, kaya kahit natalo ang Black Ink Clan sa digmaan, determinado siyang wakasan ang buhay ni Yang Kai. Habang tumatagal ang habulan, umikli ang pagitan nila. Biglang tumalikod si Yang Kai at tumakbo patungo sa Royal City. Hindi niya nakalimutan na mayroon pang 2 dosenang Black Ink nests na nakatayo pa rin. Bukod dito, ang dahilan kung bakit napakalakas pa rin ni Chekong ay dapat na may kinalaman sa katotohanang nasa paligid pa rin ang kanyang Black Ink nest. Para maalis ang humahabol sa kanya, kinailangan munang sirain ni Yang Kai ang Black Ink nest ni Chekong. Nililigawan mo si kamatayan. Agad na naisip ni Chekong ang intensyon ni Yang Kai. Gayunpaman, hindi niya nagawang pigilan siya sa kanyang sarili. Nang makitang papalapit na si Yang Kai sa Royal City, umungal si Chekong. Bojen, patayin mo siya. Sa isang lugar sa harap ni Yang Kai, isang territory lord ang nagulo sa pakikipaglaban sa Old Turtle Squad. Mula nang magsimula siyang makipaglaban sa Special Operations Squad na ito, nagawa ni Bojen na masaktan si Chai Fang at ang iba pa. Habang mayroong 10 7th grade Heaven Opening Realm Masters sa Old Turtle Squad, wala sa kanila ang nasa mabuting kalagayan ngayon. Dati, si Bojen ay nakakuha ng enerhiya mula sa kanyang Black Ink Nest, na nagpapahintulot sa kanya na gumamit ng kapangyarihan na lumampas sa kanyang sariling mga limitasyon. Gayunpaman, nang surangin ni Yang Kai ang isang bagyo sa Royal City, ang kanyang Black Ink Nest ay kabilang sa mga nawasak. Nang walang tulong ng Black Ink Nest, bumalik sa normal ang kapangyarihan ni Bojen, kaya naman nagawang harapin siya ng Old Turtles. Gayunpaman, lahat sila ay nasugatan. Kahit na ibinigay nila ang lahat, masisiguro lamang ng Old Turtles na hindi sila matatalo. Hindi nila kayang patayin itong territory lord na nagngangalang Bojen. Kahit na ang lahat ng 7th grade masters ng Old Turtle Squad ay nasa peak strength pa rin, hindi nila kayang pumatay ng isang territory lord, hindi pa banggitin na lahat sila ay nasugatan ngayon. Katulad nito, mahirap para kay Bojen na sirain sila. Ang depensa ng Old Turtle Squad ay hindi malalampasan, at lahat ng miyembro ay partikular na nilinang ang nagtatanggol na secret arts. Dahil dito,
Lahat sila ay may makapal na balat at malakas na laman. Nang marinig ang dagandong ni Chekong, gumamit si Bojen ng makapangyarihang secret technique ng walang pag-aalinlangan. Habang umaalon ang kanyang Black Ink Strength, inihagis niya ang secret technique na ito sa Old Turtle Squad. Kasabay nito, umikot siya at sumugod kay Yang Kai. Nang makita iyon, si Chai Fang, na nangunguna sa mga miyembro ng kanyang koponan upang harapin ang Territory Lord, ay sumigaw. Pigilan mo siya. I activate ang Sealing Array. Sa sandaling matapos siyang magsalita, nagsimulang lumiwanag ng maliwanag ang Old Turtle Squad's warship. Isang bagay na tila baw ng pagong ang mabilis na lumawak at sumakop sa isang malaking lugar sa kawalan. Si Bojen, na sinusubukang umalis, ay biglang naroot sa lugar. Ang sandali ng pagkaantala ay nagdulot sa kanya ng pagkakataong palayain ang kanyang sarili. Hindi nagtagal ay tumiklap ang napakalaking baw ng pagong at nahuli ang lahat sa loob. Pagkatapos noon, wala nang mahanap si Bojen at ang Old Turtle Squad's warship. Ito ay maliwanag na sila ay nakulong sa loob ng tortoise shell at ngayon ay isang matinding pakikibaka kung saan isang partido lamang ang mabubuhay. Iyon ay isang mapanganib na hakbang para sa Old Turtles. Kung nagpa siya ang isang Territory Lord na gawin ang lahat, maaaring hindi nila mapaglabanan ang kanyang mga pag-atake. Nilampasan ni Yang Kai ang baw ng pagong at umungal. Tumayo ka dyan, Brother Chai. Babalik ako para tulungan kang patayin ang kalaban. Ang boses ni Chai Fang ay tumunog mula sa shell. Hindi na kailangan. Ako mismo ang papatay nitong Territory Lord. Natahimik si Yang Kai. Mabuti. Dahil gusto mong maging matigas, hahayaan kita. Tingnan natin kung hihingi ka ng tulong sa akin mamaya. Kudlit. Habang siya ay ginulo sa pag-iisip na ito, may nagbabala sa kanya mula sa malayo. Brother Yang, ingat. Agad, naalarma si Yang Kai nang iangat niya ang kanyang Asher Dragon Spear at itinulak ito sa gilid ng walang pag-aalinlangan. Tinamaan ng isang napakalaking puwersa, siya ay pinalayas habang nagsabog ng isang subo ng dugo. Isa pang Territory Lord, na dating nakikipag-ugnayan sa Profound Wind Squad, ay dumating. Sa larangan ng digmaan, ang bawat Territory Lord ay may kani-kanilang mga kalaban, na karamihan ay mga 8th grade Division Commander. Ang mga Territory Lord na iyon na nakikipag-ugnayan sa 8th grade Masters ay natural na hindi matitinag ang kanilang mga kalaban. Kaya naman, ang tatlong Territory Lords na nakikipaglaban sa Special Operations Squads ang tumulong. Ang kalaban ng Old Turtle Squad ay nakulong sa loob ng isang higanteng shell ng pagong, habang ang nakaharap sa Dawn Squad ay hindi sapat na malakas, kaya hindi niya nagawang ipagpag ang kanyang mga kalaban. Sa kasamaang palad, ang kaaway ng Profound Wind Squad ay nakatakas mula sa panunupil ni Magaw at naglunsad ng palihim na pag-atake kay Yang Kai, na naging sanhi ng pag-urong ng huli. Nang makita iyon, isang walang humpay na Chekong ang umungal. Magaling. Sinamantala rin niya ang pagkakataong ito na itulak ang kanyang palad kay Yang Kai. Hindi pa nagpapatatag si Yang Kai nang dumating ang pag-atake ni Chekong. Naguguluhan, itinaas niya ang kanyang sibat upang ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit ang kanyang mga aksyon ay walang saysay. Nanginginig ang mga braso niya at nagbitak ang katawan niya. Maging ang kanyang dibdib ay naka-indent, at ang dugo na kanyang na-spray out ay may halong mga piraso ng kanyang mga organo. Gayunpaman, hiniram ni Yang Kai ang momentum ng suntok na ito upang magpatuloy sa pagsingil patungo sa Royal City, umuubo ng dugo sa buong panahon. Samantala, ang ekspresyon ni Chekong ay lubhang madilim. Siya at ang isa pang Territory Lord ay matagumpay na naatik, ngunit hindi pa rin nila nagawang patayin si Yang Kai. Hindi may kakaila na mahirap pakitunguhan ang brat na ito. Kung ang isang karaniwang 7th grade Heaven Opening Realm Master ay tinamaan ng kanilang mga pag-atake, sila ay masusugatan ng husto kung hindi papatayin ng direkta. Gayunpaman, kahit nasugatan si Yang Kai, hindi gaanong naapektuhan ang kanyang mobility. Naramdaman ni Chekong na may kinalaman ito sa katotohanan na si Yang Kai ay miyembro ng Dragon Clan. Ang depensa at pangangatawan ng isang dragon ay higit na nalampasan ang depensa ng isang tao. Pagkatapos ng lahat, bawat miyembro ng Dragon Clan ay sakop ng Dragon Scales. Bagamat hindi nakikita ang kanilang Dragon Scales noong nasa human form sila, nanatiling malakas ang kanilang depensa. Ang mga pag-atake ng Territory Lords ay maaaring nabawi ng nakatagong Dragon Scales ni Yang Kai. Maraming ideya ang sumagi sa isip ni Chekong, ngunit hindi ito nagpabagal sa kanya. Ang ibang Territory Lord ay nagnanais na habulin din si Yang Kai, ngunit ang Profound Wind Squad ay sumugod sa kanya. Galit na galit si Magaw kaya nabaluktot ang kanyang mukha.
Ang mapanlinlang na multo ng kanyang miniature universe ay bumungad sa kanyang likuran habang pinangunahan niya ang kanyang mga miyembro ng squad na makipagbarilan sa Territory Lord na ito. Sinisi nila ang kanilang sarili sa pagkabigo sa kanilang tungkulin na pigilan siyang kay natambangan, kaya natural silang nagalit. Nagawa ng Old Turtle Squad at Dawn Squad na ay pin down ang kanilang mga kalaban. Mas mahina ba ang Profound Wind Squad? Sa sandaling iyon, lahat ng miyembro ng Profound Wind Squad ay nagsikap na salakayin ang Territory Lord na ito. Sila ay higit sa lahat ay nagsisikap na magtagal habang ipinagtatanggol ang kanilang sarili kanina, ngunit ngayon ay sumuko na sila. Desidido silang tiyaking hindi na sila matitinag ng Territory Lord na ito kahit na kailangan nilang magdusa sa daan. Sa kabilang banda, dumating si Yang Kai sa Royal City at humakbang patungo sa isang Black Ink Nest. Habang nasa daan, umungol siya. Chekong, buksan mo ng husto ang iyong mga mata ng aso at manood. Inalis niya ang kanyang Asher Dragon Spear sa isang mid-grade Black Ink Nest, dahilan para bumagsak ito sa lupa. Walang tigil, nagpatuloy siya sa pagtakbo pasulong. Hindi nagtagal, isa pang Black Ink Nest ang gumuho. Pagkaraan ng ilang sandali, isa pang Black Ink Nest ang nawasak. Sa isang kisap mata, 3 Black Ink Nests ang nabasag. Nang lumipad si Yang Kai palabas sa kabilang panig ng Royal City, naramdaman niya ang pagkibot ng kanyang mukha. Napakaswerte ni Chekong. May ilang dosenang Black Ink Nest na lang ang natitira sa Royal City, at nasira niya ang 3 sa mga ito. Gayunpaman, wala sa kanila ang kay Chekong dahil nanatiling malakas ang kanyang aura. Ang rate ng tagumpay ay hindi mataas o mababa dahil naputol niya ang 3 sa halos 20 Black Ink Nests. Higit pa rito, na-demolish na niya ang ilang Black Ink Nests kanina, ngunit hindi pa rin naapektuhan si Chekong. Hindi naiwasang kilalanin ni Yang Kai na maswerteng tao si Chekong. Hindi niya intensyon na ganap na wasakin ang high-grade Black Ink Nest dahil bumagsak na ito sa lupa at ang Royal Lord ay hindi na nakakakuha ng enerhiya mula rito, sapat na. Dahil nakaligtas ang Black Ink Nest ng Royal Lord sa kanyang pag-atake, nagpa siya si Yang Kai na hayaan muna ito sa ngayon. Ang humans ay nagtataglay ng isang mid-grade Black Ink Nest, at pagkatapos ng mga taon ng pagsasaliksik, nalaman nila ang maraming sikreto ng Black Ink Nest. Kung makukuha nila itong half-dead na high-grade Black Ink Nest, maaari pa silang matuto ng higit pa. Ang mga bagay ay tumitingin sa Great Evolution Theater, na naging dahilan upang magtaka si Yang Kai kung kumusta na ang mga tao sa ibang mga theater. Sa makatuwid, naisip niya na dapat niyang panatilihin itong high-grade Black Ink Nest. Marahil ito ay magiging kapaki-pakinabang sa hinaharap. 2 figure ang kasunod na umalis sa Royal City at muling tumakbo patungo sa Great Evolution Pass. Habang tumatakbo palayo, sumigaw si Yang Kai. Patayin siya. Di nagtagal, hindi mabilang na mga kislap ng liwanag ang bumaril mula sa Great Evolution Pass, na para bang ang kasaysayan ay paulit-ulit. Gayunpaman, sa kanyang nakaraang karanasan, naisip ni Chekong na nais ni Yang Kai na gamitin ang mga pag-atake mula sa Great Evolution Pass bilang isang screen para iwaksi siya para makagawa siyang muli ng kaguluhan sa larangan ng digmaan. Sa makatuwid, mabilis niyang nilock ang kanyang aura kay Yang Kai, tinitiyak na hindi makakatakas ang huli.